The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. One of those at table with Jesus said to him, "Blessed is the one who will dine in the kingdom of God." He replied to him, "A man gave a great dinner to which he invited many. When the time for the dinner came, he dispatched his servant to say to those invited, 'Come, everything is now ready.' But one by one, they all began to excuse themselves. The first said to him, 'I have purchased a field and must go to examine it. I asked you, consider me excused.' And another said, 'I have purchased 5 yoke of oxen, and I am on my way to evaluate them. I asked you, consider me excused.' And another said, 'I have just married a woman, and therefore I cannot come.' The servant went and reported this to his master. Then the master of the house, in a rage, commanded his servant, 'Go out quickly into the streets and alleys of the town, and bring in here the poor and the crippled, the blind and the lame.' The servant reported, 'Sir, your orders have been carried out, and still there is room.' The master then ordered the servant, 'Go out to the highways and hedgerows, and make people come in, that my home may be filled. For I tell you, none of those men who were invited will taste my dinner.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kagabi, pagkatapos ng misa, I was told a mass-goer went and talked to one of the servants saying, "Pakiayos mo naman ang sound system. Ngongo si Father." Sabi kayo nun, sabi mo, "Hindi na ako umimik, Father." Oh. Sana sinabi mong hindi sound system ang may problema, yung pari. Ano po? Ngongo talaga ako. Ano po? I was listening to a sharing of a daughter about their mother who has been sick, confined in a wheelchair, worse, that their father continued his infidelities. At sabi niya, ang kapal na mukha niyan, Father. Nagpa-bless kami ng bahay, inimbita pa niya yung sekretaring naanakan niya, yung waitress na naging kabit niya, yung manager ng bangko na isa sa kanyang kirida, at yung kapitbahay naming kabit niya. I did not comment. Gusto ko lang sabihin, grabe naman, Gano'n kaya kagwapo ang tatay niya? Hindi ko alam hindi po ba, But I do not know if you know this, that many people define monogamy is that simply having a single relationship, but having pag sinabing single relationship, yung tapat ka sa iyong asawa. Ano po? Ang monogamy daw ngayon, one kirida at a time. One kirida at a time. What have we become? What have we become?
the last thing that the person seen was my thumbs up. Ano po? Just allowing her to know that I was listening to her. But deep inside, I prayed for her and I brought those things into prayer. And I would humbly admit what I heard in my own prayer. I would humbly admit that I am called to the priesthood not because I was good, but it is for my own good. Let me repeat that. I was called to the priesthood not because I was good, but it is for my own good. Bakit yun ang conclusion ko? Because when I was praying about her situation, I would admit also that I can be worst. Tanggap ko many times pag nagpapakumpisal ako, pag nakikinig ako ng mga confession, I always say this to myself, kaya ko rin gawin yan, Lord. I know I have the capacity to do evil things. I have the capacity to do evil things. And I can say to myself, I can do even more evil things than those things done by those people. I know who I am. At sinasabi ko, buti na lang pinagpari ako ng Diyos. May dahilan ako para hindi magwalang hiya. Para hindi magwalang hiya. My dear friends, my dear brothers and sisters, the first reading reminds us that our calling is not simply for ours, but for the people around us. We are called, we are blessed, not for ourselves, but for the people around us. As I have said last Sunday, you must humbly ask yourself, what have you become? And what others have become because of you. Palagi dapat natin tinatanong sa ating mga sarili, ano na ba ang nangyari sa akin? At ano ang nangyari sa ibang tao nang dahil sa akin? Sumaya ba sila? Lumuha ba sila? Natuwa ba sila? Nalungkot ba sila? Sapagkat pagdating ng araw, sa ayaw at sa gusto natin, sinasabi sa unang pagbasa, bahagi ng paghuhusga ng Diyos ay ang nangyayari sa ibang tao na kagagawan natin. Anong meron sa Ebanghelyo? Patuloy na nag-aanyaya ang Diyos. Patuloy na nag-aanyaya ang Diyos. Pero marami sa atin ang patuloy din na nagdadahilan na huwag umoo sa Diyos. My dear friends, my brothers and sisters, don't wait for the day. Don't wait for the day when you are too weak. What? You are so sick. You are so poor in your own way that you can no longer come. Ano sabi ng iba? Huwag mong antayin na buhatin ang iyong bangkay para ka lang pumasok sa loob ng simbahan. Ang daming pagkakataon para magdasal, pero nasagot natin, wala akong oras. Ang daming pagkakataon para magmahal, pero ang sagot natin, wala akong oras. Ang daming dahilan o pagkakataon para maging mabuti, ang sagot natin, wala akong oras. Ano palagi ko sinasabi? Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Sapagkat kung mahal mo,
ginagawan mo yan ng oras. Inuulit ko, kung mahal mo, ginagawan mo yan ng oras. Mga minamahal na mga kapatid, sa araw na ito, inaanyayahan ko kayong suriin. Ano ba talagang mas mahalaga? Ano ba talagang mas mahalaga? Sabi nga ng isang senior kanina, sabi niya, nung maliliit tayo, inaalagaan tayo ng ating mga magulang sa sarili nating mga kama. Ngayong tayo'y matatanda na, malapit na tayong bumalik sa kama at alagaan ng iba. Pero huwag mong kakalimutan, ang alaga ng ina ay hindi kahit kailan matutumbasan ng ibang tao. Pinagninilayan ko yun. Oo nga naman, kahit kailan, ang alaga ng ina ay hindi pwedeng tumbasan ng anak, o ng pamangkin, o ng apo, o kahit caregiver. Pero bakit habang tumatanda ang ating mga magulang, parang ang hirap para sa atin na sila'y kalingain habang tayo ang malakas? Again, my brothers and sisters, if we are being invited, it is not because we are good. It is for our own good. Do not forget that. We are being invited by God not because we are good. It is for our own good. Second, do not forget, the invitation would always affect the people we love. The people we love. Third, as C.S. Lewis have said, joys are the whispers of God, pains are the shouts of God. Joys are the whispers of God, pains are the shouts of God. They are all God's ways of inviting us. Sa saya, iniimbitahan ka ng Diyos. Sa iyong mga pagluha, iniimbitahan ka pa rin ng Diyos. At ang pang-apat, ikaw ang dapat tumugon. As Saint Augustine have said, when we were born, no one was consulted. But if you want to be saved, God needs your consent. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thank